gumano cheese ang feeling ng kakanin na ito ay talagang masarap. Medyo may kamahalan na rin pag bibilin mo sa isang fast food at nakakabitin. Kaya for today's video, hindi na kita bibitinin at hindi ko rin bubutasin ang bulsa mo para sa masarap na butchi. Madali lang naman itong gawin at ito rin yung klase ng butchi na kahit kinabukasan pa ay malambot pa rin. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Unahin na nating ihanda yung red munggo na gagawin nating filling para sa ating butchi. Bali, ito palang red munggo na gagamitin ko ay may cooking instruction naman sa likod kung paano ito lutuin or kung paano ito gawin. After ko nga itong lutuin, dinurog ko lang yan, then nilagyan ko na ng white sugar. Haluin natin ito, then isalang uli sa kalan hanggang sa matuyuan na yung munggo, then set aside. At para naman sa cheese filling, nasa sa inyo naman po kung anong klaseng cheese yung gusto ninyong gamitin. Next, sa isang bowl, maglagay tayo ng 1½ cup ng hot water. Then, lagyan natin ito ng 1 cup ng white sugar. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa ma-dissolve na yung sugar at ito yung gagamitin natin para sa paggawa ng butchi. At para naman sa ating butchi dough, sa isang mixing bowl, ilagay natin dito yung 500 grams ng glutinous rice flour. Then ilagay na natin dito yung water and sugar na minix natin kanina. Haluin natin ito ng mabuti hanggang sa maka-form na tayo ng dough. At yung 1½ cup ng water na may sugar, saktong-sakto na yan para dito sa ating mixture. At dahil dalawang klase ng filling yung ilalagay natin dito sa butchi, hinati ko ito sa dalawa. Yung isang part ay nilagyan ko ng ube flavor para madali kong ma-identify kung ano yung filling na ilalagay ko dito. Gumamit din pala ako dito ng measuring cup para pare-parehas yung magagawa kong butchi. At dito nga sa ube flavor, ito yung lalagyan ko ng cheese. At sa paggawa nga ng butchi, madali lang naman ito. Bilugin lang natin, then i-flat at ilagay na yung filling na gusto nating ilagay. And after kung may ilagay yung cheese, pagdikit-dikitin lang natin yung mga gilid, then i-roll uli. At para naman sa sweet munggo filling dito sa ating butchi, same lang din kung paano natin ginawa yung kanina sa cheese. Ilagay lang natin sa gitna yung filling na gusto natin, then i-close uli yung mga gilid-gilid at i-roll. At sa mga ingredients na ginamit ko, marami na rin akong nagawa. After nyan, sa isang plate at sa isang bowl, maglagay tayo ng water at sesame seeds. At para naman masigurado na hindi magtanggalan yung mga sesame seeds dito sa ating ginagawang butchi, i-dip muna natin dito sa water bago natin pagulungin dito sa sesame seeds. At sa pagluluto naman ito ay napakadali lang. Magpainit lang tayo ng mantika at prituhin na natin itong mga butchi. Halu-haluin lang natin yan or galaw-galawin para maging pantay yung pagkakaluto. At kung mapapansin nga ninyo, lumulutang yan once na naluto na. After nyan, okay na po yan, auhunin na natin dito sa mantika. At ganun lang kadali, meron na tayong masarap at malambot na butchi. Napakasarap netong merienda. At kung gusto nyo rin po na gawin itong pangnegosyo, pwedeng-pwede rin po. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.